Napakaraming customer sa araw na yon sa Cardona Ramen House na pag-aari ng tatay ni Gia. Kaya kahit gustuhin niyang magpahinga, kailangan niyang tumulong sa pag-asikaso ng mga kumakain. Lumapit na siya agad sa maliit na bintanang nagdudugtong sa kusina at kaha, bago pa man patunugin ng tatay Monya ang bell. "Ano, Gia anak? Kaya pa?" "Kayang-kaya, tay." Masigla niyang tugon dito sa kanya kinuha ang shoyu ramen na inilapag nito sa bintana. Kumukulo pa ang sabaw ng ramen na yon, kaya naman napamura agad ang lalaking nakabunggo niya nang bahagya niya itong matapunan sa braso ng sabaw. "Shit! Naku sir, sorry." Mabilis niyang nailapag sa lalagyan ng mga kubyertos ang hawak niyang tray ng ramen. Saka tinulungan ang lalaking punasan ng braso nitong natapunan niya ng kumukulong sabaw. Bumaha ang takot sa mukha ni Gia nang mamula agad ang braso ng kawawang customer. Pero napalitan din iyon ng galit. Sa pagkakataong iyon, ang dugo niya ang biglang kumulo. "Bakit kasi hindi ka nag-iingat?" "What? Ako pa may kasalanan?" Walang kakurap-kurap na binuliyawan siya ng lalaking ito, kaya mas lalo siyang nagpuyos. Sino ba kasi may sabi sa'yo magpunta ka dito?" "Ganyan ba kayo sa lahat ng customer ninyo?" "Ay, sir, pasensya na." Bago pa mamura ni Gia ang walang hiyang lalaking nang iwan sa kanya sa altar, 7 taon na ang nakakaraan, ay bigla na lang siyang inawat ng tita Bella niya. Ito ang pangalawang asawa ng tatay niya. "Sige na anak, ako na dito." Sasabat pa sana siya, pero nakita niyang lumabas na sa kusina ang tatay niyang chef. "Ano nangyayari dito?" Pinili na lamang niyang umakyat sa taas. Kung isusumbong niya ngayon ang lalaking iyon sa mga magulang niya, baka isahog na lang bigla ng tatay niya ang ex niyang yon sa ramen na niluluto nito. Kilala lang ng tatay niya sa pangalan si Steve, kaya makakaligtas ang lalaki sa galit ng tatay niya ngayon. Nasa Japan kasi noon ang tatay at tita Bella niya, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala ng personal ang ex niyang takot sa kamera at obligasyon. Naririnig niyang humihingi ng tawad ang mga magulang niya sa lalaki. At puntik na talaga siyang bumalik para sumbatan si Steve dahil ito ang may kasalanan sa kanya. Pero nagtimpi siya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos dahil baka bigla na lang makapatay ang tatay niya ngayon. Kaya hindi siya magsasorry na natapunan niya ng sabaw ang lalaki. Dahil kung tutuusin, kulang pa ang kumukulong sabaw para iparamdam dito ang sakit na naranasan niya 7 taon na ang nakakaraan. "Excited ka na?" Tanong ni Violet, best friend ni Gia, habang inaayusan siya nito sa loob ng apartment nila. "Sobra. Pwede ko na bang iladlad tong buhok ko?" "Oo, akin na." Iniladlad nga ni Violet ang buhok niyang hanggang baywang. "Sayang at suwes lang kayo kakasal ni Steve. Mas bagay sa mahabang wedding dress itong buhok mo eh." "Okay lang yan. Sabi naman ni Steve kakasal din kami sa simbahan." "Kailan naman kaya yun?" "Soon. Siguro kapag nakauwi na si tatay at si tita Bella." "Mas okay nga kung andito sila sa church wedding nyo. Nakakaloka ka naman kasi. Hindi mo pa nga napapakilala si Steve sa mga magulang mo. Papakasalan mo na kagad. Kung buhay yung Haponesa mong mami, siguradong kurot ka." Natawa na lang siya. "Alam mo namang tutol ang tatay ko eh. Pero ayoko nang magpapigil. Desidido na ako kay Steve. Mahal ko siya at walang magagawa si tatay." "Good luck kay tito. Huwag sana siyang mabigla sa kagapuhan ng mapapangasawa mo." Iyon din mismo ang dahilan kung bakit walang interes si Gia na ipakita sa tatay niya o sa social media ang itsura ni Steve sa ngayon. Magandang lalaki si Steve, bukod doon ay may pagkamisteryoso ito. Dahil walang hilig magpa-picture ang nobyo niya o di kaya'y gumamit ng social media. Palibhasa ay nakagraduate na ito nang umusbong ang Friendster at mas gusto nito ang old school na relasyon. Bagay na napabuti pa kay Gia dahil alam niyang ayaw ng tatay niya sa mga tipo ni Steve. Masama kasi ang tingin ng tatay niya sa mga sobrang gwapo. Kaya naman pinal na ang desisyon niya. Pakakasal siya ngayong araw kay Steve kahit na hindi pa ito nakakita ng mga magulang niya. Ang usapan, sa City Hall na sila magkikita. Pero lumipas na ang 1 oras na naghihintay sila ni Violet ay hindi pa rin dumarating si Steve o ang witness nito. "Girl, nag-reply pa?" Umiling siya. Magdadalawang oras nang hindi nag-reply sa mga text niya
o sumasagot sa mga tawag niya ang kanyang nobyo. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Gia. Alam ni Steve na buntis siya at iyon mismo ang dahilan kung bakit biglain silang magpapakasal ngayon. Darating siya, Violet. Hintay pa tayo, please. O sige. Hinawakan na lang ni Violet ang kamay niya para pakalmahin siya dahil nangingilid na rin ang mga luha niya ngayon katulad nito. Alam niyang naaawa sa kanya ang best friend niya, pero mas naaawa siya sa magiging anak niya. Kung iiwan siya ngayon ni Steve, paano na ang bata? Sa huli, pinilit na lang siyang iuwi ni Violet dahil sarado na ang City Hall. Sinusubukan pa rin niyang tawagan at i-text ang lalaki pero hindi na tumutunog ang phone nito. At doon pa lang, nakuha na ni Gia ang tunay na mensahe ng lalaki. Ayaw nito sa kanya o sa responsibilidad. Kaya mag-isa niyang hinarap ang galit ng tatay niya pagka-uwi nito galing sa Japan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Wala nang matinong lalaki ngayon. Nasaan na yung hudas na tatay niyang dinadala mo? Ikum lang ang bibig ni Gia ng gabing iyon na sinesermonan siya. Ang mabuti pa, Gia, hanapin mong lalaki ngayon at pananagutin mo. Kung hindi siya magtitino, kalad ka rin mo papunta sa akin. Ako magpapatino sa kanya. Ano bang gusto mo mangyari, Moon? Lumayas ang anak mo na ganyan ang sitwasyon niya. Anak natin si Gia kaya hindi siya aalis. Kung ayaw siyang pananagutan ng lalaking bumuntis sa kanya, andito naman tayo. Wag na wag kang mag-iimpake, Gia. Sasama talaga ako sa'yo. Kinukonsinti mo na naman yung batang yan. Hindi ko kinukonsinti si Gia. Iniintindi ko siya. Isipin mo na lang, ha? Nang mawala ang mami niya, umalis ka din sa tabi niya. Mali siguro pero mukhang nahanap niya sa boyfriend niya yung pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa'yo. Kaya wag mong isisi sa bata ang mga naging desisyon niya sa buhay. Dito ka lang, Gia, ha? Walang aalis sa bahay na to. Tutulungan kita. Napanatag ang loob niya dahil kahit paano ay mahal siya ng kanyang pangalawang ina. Ito pa nga ang unang nag-celebrate nang malaman nilang quadruplets ang anak niya. Dahil sa kanyang pamilya, nakaya niyang maging isang single mom na may 4 na anak. Habang ang pagmamahal niya kay Steve ay ibinabaon na niya sa limot. Lahat ng litrato ng lalaki sa phone niya, binura na niya. Sinira na rin niya lahat ng makakapagpaalala sa kanya kay Steve. At lalong iniwasan niyang malaman ng pamilya niya kung sino ang lalaking irresponsableng nag-iwan sa kanya ng 4 na supling. Okay ka na. Malamyo sa tanong ng kanyang madrasta na siyang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sinundan pala siya nito sa 2nd floor ng restaurant. Okay na po ako, tita. May problema ka ba, Gia? Nakasunod na pala ang tatay niya sa asawa nito. Wala naman po, tay. Naayos na namin ng tatay mo. Umalis na din yung lalaki. Mabuti at hindi naman siya napuruhan. Naibulog na lang ni Gia sa sarili ang hiling na sana napuruhan na lang ang kumag na yun. Oh, bababa na kami. Magpahinga ka na muna dyan, ha? Parating na din naman ang mga anak mo. Ang kapatid niyang si Aris ang nagsundo sa mga anak niya. Ito ang bunso niyang kapatid at anak ng tatay at tita Bella niya. 3 lalaki at 1 babae ang anak nila ni Steve. Kung naging matapang lang sana ang lalaki at pinili siya noon, masaya sana sila ngayon. Kaso, iniwan na nga siya, kinalimutan pa siya ng walang hiyang yun. Nagkatitigan naman silang dalawa, pero bakit parang hindi naman siya nito namukaan? Nanay, tingnan mo sila, Asriel! Ang lakas ng hiyaw ng anak niyang babae habang nakikipaghabulan ito sa 2 kapatid. Huwag kayong magtakbuhan at baka mahulog kayo. Narinig niyang sigaw ng tatay niya sa mga bata. Mabilis namang sumunod ang kanyang quadruplets na ngayon ay kulang ng 1. Bakit ba kayo naghahabulan, ha? Ano na namang problema, Briar Rose? Nasaan ang kuya ninyo? Sila Asriel po kasi. Pinapahawak sa akin yung nahuli nilang palaka. Ano? Asriel, halika nga dito. Alam niyang si Elijah ang tumayo sa harap niya. Nasaan si Asriel? Ako po. Hindi mo ako maloloko na bata ka. Nasaan ang kuya ninyo? Bago pa makapagsalita ang 3 bata sa harap niya, nadinig na niya sa labas ng bahay nila ang anak na si Asriel. May kausap ito doon, kaya dumungaw siya sa bintana. Pasensya na po sa kapatid ko. Hindi naman po namin sinasadyang mabato ang salamin ng kotse ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Gia nang makitang kaharap ngayon ang panganay niyang si Asriel
si Steve. Nagmamadaling bumaba siya at pumagitna sa dalawa. Pumasok ka na doon, Azriel. Pero nanay, sinabi ko nang pumasok ka na, di ba? Sumunod si Azriel, kaya kaharap na naman niya ngayon ang lalaking akala niya ay umalis na. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Wow, nabuhusan mo ako ng sabaw ng ramen kanina. Tapos nabasag ng mga anak mo ang side mirror ng kotse ko. Bakit ba parang ako pang may kasalanan sa'yo? Lalo siyang naghimutok dahil pinaninindigan ni Steve ang pagmamaang-maangan nito. Sa reaksyon kasi ng lalaki ay para bang ngayon lang siya nito nakita. Nice! Ang galing talaga ng mga taong manloloko ngayon. Magmaang-maangan. Graduate ka ba sa School of Acting? Natigilan ang lalaki. I don't know what you mean. Alam mo, ang mabuti pa, ilista mo kung magkano ang papagawa mo dyan sa salamin mo at ang pagpapagamot dyan sa braso mo. Magpapunta ka na lang dito ng ibang tao para sa bayad at huwag ka na magpapakita sa akin. Baka isang kaldero ng sabaw ang ibuhos ko sa'yo. Halika na nga, anak. Hinawakan niya sa braso si Azriel, saka sila naglakad pabalik sa loob ng bahay nila. Walang alam ang mga magulang niya sa tagpong iyon dahil abala pa rin ang mga ito sa mga customers. Umakyat sila ng panganay niya ng tahimik. Sa sala, agad niyang itinuro sa mga bata ang sahig at hindi na niya kailangan pang-utusan ang mga ito. Kusa nang lumuhod ang 3 anak niyang lalaki. Sino nakabasag ng salamin ng mamang yon? Umamin na kayo. Itinaas ni Azriel ang kamay. Ako po, nanay. Anong ikaw? Nadinig kita. Sabi mo, pasensya na sa kapatid mo. Ano bang tingin mo sa akin? Bingi? Walang nagsasalita sa 3 lalaki, kaya tumingin siya sa anak niyang babae. Briar Rose? Hindi ko naman po sinasadya, nanay. Inaasar kasi ako nila Azriel kaya binato ko sila ng bato. Ano? Paano kung natamaan mo ang isa sa kanila? Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag kayong magsakitan? Magkakapatid kayo. Tumayo kayong 3 dyan. Sumunod naman ang 3 lalaki. Bilang ang babae niyang anak ang may kasalanan, dinala niya si Briar Rose sa dingding. Humarap ka dyan ng 2 oras. Ayokong lilingon ka sa TV para manood. Naiintindihan mo ba ako, Briar Rose? Agad na dumipensa ang 3 niyang anak na lalaki sa bunso niyang babae. Nanay, wag niyo na pong parusahan si bunso. Kawawa naman po siya. Kami naman po talaga ni Elijah nang aasar sa kanya eh. Oo nga po, Nay. Please po, Nay, kami na lang pong luluhod. Doon bilib si Gia sa mga anak niya. Nag-aaway-away ang mga ito, pero sa huli, magkakakampi pa rin. Napabuntong hininga na lang siya. O sige, hindi ko na kayo paparusahan na 4. Pero gusto kong mangako kayo na ito na ang huli na mag-aasaran kayo at magbabato sa isa't isa, ha? Paano na lang, Briar Rose, kung natamaan mo ang isa sa mga kuya mo? Eh di mababawasan sila. Umiyak ng malakas ang anak niyang babae, saka yumakap sa mga kuya nito. Sorry, hindi ko na uulitin. Sorry din, bunso. Promise di ka na namin pipikunin. Natapos ang gabing iyon, nabati na ulit ang 4. Pero sigurado si Gia na mag-aaway na naman ang mga ito bukas. Samantala, hindi naman maalis ni Striker sa isip ang babaeng iyon na halatang may galit sa kanya. Kahit siya naman talaga ang naabala at naagarboyado nito. Hindi tuloy siya focus sa sinasabi ng kanyang assistant na si Shari na tumatayo na rin halos sa nanay niya mula nang maulila siyang lubos sa pamilya. Okay ka lang ba, Sir Striker? Yeah, I'm okay. Sorry, Shari. What was that again? Sabi ko, may nakita ko mga gamit na galing doon sa apartment dati ni Steve nang magsimula na kami mag-empake. Baka kako, kaya mo nang makita. Hindi yun itinapon ng mga katulong noon kasi mukhang mga importante daw at itinambak na lang nila sa attic. Kaya mo na bang tingnan ng mga yon? Napatikhim si Striker nang mabanggit ang kanyang kapatid. Kung hindi ka palilipat, hindi pa natin malalaman na may mga gamit pa palang kakambal mo doon. Titingnan ko yun once settled na sa bagong bahay. Okay, ilalagay ko na lang yun sa kwarto mo. Asya nga pala, na paano ba yung braso mo? Tinignan mo lang yung lilipatan mo nagka-injury ka na. Wala to. Napaso lang ako ng kumukulong sabaw ng ramen. Ano? Saan? Doon sa itinuro mong ramen house sa May Angeles malapit sa bahay. Ang lilipatan niyang bahay ay ang kanyang tinutukoy.
Halos walking distance lang kasi ang ramen house na yun sa nabili niyang property na lilipatan na niya bukas. Natapunan mong sarili mo? No. Isang supladang babae ang gumawa nito sa akin. At kaya nga ako na-late sa meeting ay dahil nasira din ng anak niya ang side mirror ng kotse ko. What? Grabe naman yun. Hayaan mo, kapag nakalipat ka na, sisingilin natin yung damages. Wag na. Mariing sagot ni Stryker sa suwestyon ng kanyang sekretarya. Hindi man niya alam ang pangalan ng babaeng iyon, naaalala pa rin niya noong una niya itong nakita 10 years ago. Bakit naman wag na? Ayoko magkaroon ng kaaway sa bago kong lilipatan. I needed peace, Jerry. Isa pa, hindi naman malang nagastos ko sa pagpapagamot itong braso at yung side mirror. I let her off the hook. Kaya ka pinagsasamantalahan ng mga babae dahil dyan sa kabaitan mo. Napangiti na lang si Stryker at mas lalo siyang natawa sa idnugtong ni Shari. Kung babae nga lang ang anak ko baka ako nang pumikot sa'yo para maging son-in-law kita. Kaso, hindi naman matitipuhan ng anak kong babading-bading. Teka nga pala, maganda ba yung single mom na nakabuhos sa'yo ng sabaw? Baka naman mamaya, yun pala ang dahilan kung bakit ayaw mo na lang siyang pagbayarin. She's okay. Pero wala lang talaga akong interes na maningil pa. Tsaka ayoko ng pag-usapan ng babaeng yun. Hindi ko siya type, kahit na maganda pa siya. Good. Doon na lang kita sa pamangkin ko erereto. Napapailing na nanghingi na lang si Stryker ng update mula sa kanyang sekretarya tungkol sa ibang bagay na may kinalaman sa negosyo niya. Kinabukasan sa bahay ng mga Cardona, maagang nagising si Gia para mamalengke. Walang pasok ang mga anak niya sa school, kaya naman isinama niya ang mga ito. Kailangan na din kasi niyang bilhan ng sapatos ang 4 dahil sasali sa basketball ang mga lalaki niyang anak. Hindi naman pwedeng hindi niya din bibilhan ang kanyang unika iya dahil magtatampo naman ito. Pero may paalala siya sa mga ito bago sila umalis. Walang magtuturo sa fast food ha. Hindi tayo aalis para kumain sa labas. Bibili lang tayo ng pagkain para sa bahay. Tapos mga shoes nyo. Yun lang. Ayoko na makukulit ha. Opo, nanay. Sumaludo sa kanya ang mga anak niya. Nahuli lang ng konti si Briar Rose sa pagsaludo dahil ginaya pa nito ang tindig ng mga kuya nito. O sige, tara na. Sumakay na sila sa pick-up truck at nagtungo na sila sa San Nicolas Public Market. Pagkaparada nila ng truck na dala, ay magkakahawak sila ng kamay na naglakad papunta sa pamilihan. Napangiti na lang siya nang makita niyang sinasaway ni Azriel ang bunso niya na nagtuturo na agad. Tagta-3 minuto lang halos ang pagitan ng mga anak niya nang maisilang niya, pero panganay na panganay talaga ang asta ni Azriel sa mga kapatid. Maaasahan naman ang 4 niyang anak, pero si Azriel ang pinakaresponsable at matanda na mag-isip. Si Adrian ang sumunod, ang pinakatahimik sa 4. Si Elijah ang pinakamaingay at makulit. Si Briar Rose naman ang bunso at ang prinsesa ng pamilya. Magkakaiba man, pantay-pantay ang pagmamahal niya sa mga anak niya, kahit pa nga galit na rin siya sa ama ng mga ito. Sumagi lang sa isip ni Gia ang lalaki, pero nagulat siya nang makita na naman niya ng araw na yon. Mukhang namimili din ito. Pinili na lang niyang umiwas. Mukha namang hindi pa sila nakikita ng lalaki. Nanay, di ba yun yung lalaki kahapon sa restaurant? Yung may-ari ng kotse? Nagulat na lang siya sa sinabi ni Elijah. Pagkalakas kasi ng boses nito at nadinig iyon ng lalaking iniiwasan niya, kaya napalingon ito sa gawin nila. Oo anak, huwag kang maingay. Tara na nga't bumili na lang tayo ng sapatos. May parte sa pagkatao ni Gia na inaasam pa na naroon si Steve para sa kanya at mga anak nila. Pero na-disappoint lang siya nang makitang wala itong interes na lapitan pa silang mag-ina. Coincidence lang siguro na naroon ito ngayon. Walang ibig sabihin. Kaya naman sinansala niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya kinailangan noon si Steve habang mag-isa siyang nagbubuntis sa 4 at hindi niya ito kakailanganin ngayon. Lalong hindi kailangan ng mga anak niya ng isang amang iresponsable at tumatakas sa obligasyon. Pagkabili nila ng mga kailangan, ay umuwi na rin naman sila. Yun nga lang, nakita niya sa side mirror niya ang kotse ng lalaki. Hanggang sa street malapit sa bahay nila
ay nasa likod ng sinasakyan nilang truck ang kotse ni Steve. Iisipin na sana niyang sinusundan siya ng lalaki nang bigla na lang itong mag-overtake at nagbaniobra sa pakaliwa. Ang akala niya, abala ang mga anak niya sa binili nilang prutas. Pero nakamasid pala sa kanya si Adrian. "Nanay, bakit parang bad trip po kayo? Okay ka lang po ba?" "Okay lang ako anak. Tawagin niyo ng lolo dads niyo at ang tito Aris ninyo para maipasok na yung mga pinamili natin." Mabilis na sumunod ang mga anak niya. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na sundan ng tingin ang kotse ni Steve. Napatulala na lang siya nang makitang nasa kabilang kalsada ito huminto. Kagabi, may mga dumating na gamit sa bahay na yun. Bigla niya tuloy naisip na baka doon natitira ang lalaki. Naturete na naman tuloy ang utak ni Gia. "Ate, tawag ka ni Mama." Sige, susunod na ako." "Gia anak, nasa na yung binilin ko sa'yo?" "Po, yung binilin kong disposable chopsticks. Hindi pa kasi dumadating yung order natin. Yung chopsticks pang take out." Nasapon na lang ni Gia ang ulo niya. "Naku tita, nalimutan ko po. Sorry." "Okay lang, i-check ko kung kompleto na to." "Wala ka na naman sa sarili, Gia. Ano ba nangyayari sa'yo?" "Wala naman po tay." "Wala? Sigurado ka ba?" "Opo." "Pakiusap naman anak. Mag-focus ka. Hindi na kami pabata ng tita Bella mo at kayo ni Aris ang magtutuloy nitong negosyo. Alam mo namang ayaw kong iasa sa ibang tao ang pagpapatakbo nito. Kaya sana naman hindi lumilipad ang isip mo para din naman ito sa mga bata." Nauunawaan niya ang tatay niya. Bilang galing ito sa pamilyang walang-wala, pinagsikapan nito ang lahat ng meron ito ngayon. Kaya importante dito ang restaurant nila. Isa pa, iyon ang bumubuhay sa pamilya nila sa loob ng 7 taon. Lahat ng ipon ng tatay niya mula nang magtrabaho ito sa Japan ay doon ito ipinusta. Kaya naman, nagdesisyon siyang pigilan ang sarili niyang mayinig na naman sa presensya ni Steve. Hindi niya nga lang inaasahan na tatawagan siya ni Violet sa araw na yon. Kasalukuyan siya nagluluto sa taas ng tanghalian nila. "Bakla ka, kamusta?" "Ito naman, parang hindi naman tayo magka-chat nung isang gabi. Bakit ka napatawag?" "Minessage ako ni Tito Mon. Baka daw kasi may problema ka at hindi mo lang sinasabi sa kanila. Since hindi naman ako busy sa shooting, tinawagan na kita." Artista na si Violet, kaya minsan na lang sila ako mag-usap sa tawag. Si tatay talaga, inabala ka pa. "Alam kasi ni Tito na ako lang naman ang best friend mo. Ano na?" "Okay lang ako." "Hindi mo ako maloloko Gio Ria Takahashi Cardona. Hindi porke hindi na tayo lagi magkasama maglolokohan na tayo. Kulang na lang ikasal na ako sa'yo para maging official na tong pagiging best friends for life natin At saka ang daya mo. Kapag may problema ako, sa'yo lang din naman ako tumatakbo. Tapos ikaw, hindi ka nagsasabi sa akin. Ano yun?" Napabuntong hininga siya bago niya sinipat ang mga bata na abala na ngayon sa pananood ng TV. Nang masiguro niyang hindi nakikinig ang mga ito, ay sinabi na niya kay Violet ang gumugulo sa kanyang pagkatao. "Ano ka mo? Yung Steve na yun? Yung lalaking takot sa camera? Yung multong bigla na lang nawala? Bakit? Bakit nandyan siya?" "Hindi ko rin alam. Para siyang may amnesia. Parang hindi niya ako naaalala. Parang wala siyang ginawang masama sa akin." "Naku, ganyan talaga ang mga taong guilty. Nagpapanggap na may amnesia. Sira ulo ba yan?" "Hindi na lang ako nag-iingay dito kasi hindi naman siya kilala ni tatay sa muka." Bakit hindi mo sabihin?" "Malinaw na sa akin ang lahat, Violet. Ayaw niya sa akin o sa mga anak namin. Kaya bakit pa kailangan malaman ng pamilya ko? Baka makapatay lang si tatay." "Sabi ko na nga ba't may kutob na ako kung bakit ka nagkakaganyan Ipangako mong hindi mo sasabihin sa tatay ko." Mukhang dyan na kamo nakatira malapit sa inyo. Bakit hindi mo po kumprontahin?" "Para ano? Hindi na namin siya kailangan." "Para sa closure. Mare, hindi matatapos yung hulaan gaming sa isip mo kung hindi mo kakausapin yang si Steve. Kailangan mong makuha ang mga paliwanag na kailangan mo para makausad ka na sa kanya. At saka yung mga inaanak ko, deserve nilang malaman na may ama sila. Tapos ano? Aasa sila na makakasama nila lagi yun. Ayaw nga sa amin ni Steve Well, ikaw naman talaga ang magdedesisyon sa bagay na yan.
Pero gusto ko talaga makuha mo na yung closure na kailangan mo para hindi ka na laging nadidistract sa presensya ni Steve. Siguro, mas gumwapo yung talipandas na yan, no? Aanin ang itsura niya kung irresponsable naman siya. Exactly! Kaya nga ipamukha mo yan sa kanya kapag nagdesisyon ka ng kausapin siya. Sige, pag-iisipan ko. I-update mo ako Kapag hindi mo ko tinawagan, magugulat ka na lang na kumakain na ako ng ramen dyan sa bahay ninyo. Sira ka talaga. Alam mong busy ka eh. At saka pwede bang sabihan mo yung writer ng teleserye mo na huwag ka namang gawing sobrang bait? Dapat sa karakter mo lumalaban. Hindi kasi tugma sa tunay mong personality. Ang lakas ng tawa ni Violet sa kabilang linya. Maghintay ka pa sa next episode. Magiging palaban din ang karakter ko. Talaga? Sasampalin mo na yung umaapi sa'yo? Secret muna. O siya, sige na. Tinatawag na ako ni Mamu. Text tayo mamaya I love you, bestie. I love you too. Ang buong akala ni Gia ay walang nakarinig sa usapan nila ni Violet. Ang hindi niya alam, tahimik lang ang tatay niya sa kwarto nito ng mga oras na yon at pilit na iniintindi ang usapan nilang magkaibigan. Kaya kinabukasan, nagulat na lang siya nang magkaroon ng komosyon sa harap ng restaurant nila. Hindi niya napansin na papasok na si Steve sa resto at naroon na ang tatay niya at sinalubong ito habang may hawak itong makapal na kutsilyo. Mag-usap tayo, Steve. Yun ang narinig ni Gia na sabi ng tatay niya. Saka inakbayan ng lalaki. Hindi naman eskandaloso ang tatay niya, pero nagulat din ang ibang customer na lumabas ang chef sa kusina para salubungin ng isang lalaki habang may hawak itong kutsilyo. Sinundan niya ang mga ito na nagtungo sa likod bahay nila. Tatay, huwag kang makailam dito, Gia. Gia ang pangalan mo. Naguguluhan siya sa sinabi ni Steve. Hindi ba talaga siya nito naaalala? Wait sir, may misunderstanding po. Kinakabahang sabi ng binata sa tatay niya. Anong misunderstanding? Sagutin mo ang tanong ko, lalaki. Ikaw bang bumuntis at nang-iwan sa anak ko? Hindi po. Anong hindi? Steve, ang kapal talaga ng mukha mo. Anong akala mo sa anak ko? Si Mama Mary na nabubuntis na mag-isa. Nakatutok na kay Steve ang kutsilyo, kaya naman agad na hinila ni Gia ang binata mula sa tatay niya at itinago niya ito sa likod niya. Tatay naman, hayaan mo muna kaming mag-usap. Usap? Hindi. Kakatayin ko na yan kapag nagsinungaling pa. Anda naman akong panagutan siya, sir. Napalingon siya sa lalaki. Kung noon pa sana nito sinabi o ginawa yon, malamang kikiligin pa siya. Pero wala nang epekto ngayon ang mga salita ni Steve sa kanya. Gia, please, mag-usap tayo. Tatay, ako nang bahala dito. Huwag kang magpaloko ulit sa isang yan 4 na kambalan naging bunga ng pagtitiwala mo sa isang yan noon. Kapag yan sinaktan ka ulit, idadagdag ko yan sa menu ko. Kumalma lang siya nang maglakad na pabalik sa loob ng restaurant ang tatay niya. Nakahinga rin ng maluwag si Steve pero agad niya itong sinampal para magising ito sa katotohanan na hindi pa sila okay. Aray, what was that for? Wag mo ko ma-English Hayop ka. 7 taon mo akong pinabayaan. Iniwan mo ko sa araw ng kasal natin. Tapos magpapakita ka ngayon na parang hindi mo ko kilala? At bakit ka na naman nandito? Nauntog ba yung ulo mo? Please calm down, Gia. Hayaan mo magpaliwanag ako sa'yo. Akmang maguhubad si Steve sa harap niya nang sampalin niya ulit ang lalaki. Ano bang ginagawa mo? Gusto lang akong ipakita. Itinuloy pa rin ni Striker ang paghuhubad ng suot nitong polo. Tumingin ka sa akin, Gia. Wala akong gagawing masama sa'yo. Pinilit niyang ang tumingin sa lalaki at inilapit nito sa kanya ang dibdib nitong may balat. Birthmark na wala naman sa dibdib ni Steve noon. See, may ganito ba si Steve? Wala. Ito lang ang tanging palatandaan ng nanay namin sa aming magkapatid. Ako may balat sa kaliwang dibdib. Si Steve, wala. Ibig mo sabihin? Oo, kakambal ko si Steve. Hindi ako nakabuntis sa'yo. Pero pwede kong panagutan ng mga anak ninyo at tumayong ama nila. Bakit ikaw? Nasaan ba yung duwag mong kapatid Pakiramdam ni Gia, nahihirapan ng lalaki sa harap niya ngayong magsabi ng totoo sa kanya. Pero pinilit niya ito. Ano? Nasaan ang kapatid mong walang hiya na sumira sa buhay ko? He's dead. Ha? Patay?
Nakuha pa niyang tumawa sa sinabi ng lalaki. Pinagkitripan mo ba ako? Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng lalaki, kaya sinugod niya ito para burahin gamit ng kamay niya ang balat sa dibdib nito. Pero mukhang tunay iyon. Doon na siya tuluyang umiyak. Hindi totoo yan. Ikaw si Steve at niloloko mo na naman ako. Sana nga hindi na lang totoo, Gia. Believe me, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Striker ang pangalan ko. Eto. Ipinakita nito sa kanya ang mga ID sa wallet nito. Namatay si Steve 7 years ago. Nasa London ako noon. Tuwang-tuwa siya kasi sabi niya magpapakasal na siya. Pinipilit ko siyang sabihin sa akin kung sinong babae na yun. Pero ayaw niyang ipakilala sa akin dahil baka daw agawin kita sa kanya. Hapon nun, nang matanggap ko yung balita na inatake siya sa puso habang nasa daan papunta sa'yo. He didn't survive. May nagnako pa ng cellphone niya kaya hindi ko alam kung paano ko hahanapin. Iyak na nga ng iyak si Gia sa mga oras na yon. Hindi pala tamang nagalit siya sa ama ng mga anak niya dahil tinangka siya nitong siputin ng araw ng kasal nila. Sadyang hindi na lang kinaya ng buhay nito. May congenital disease si Steve. Bata pa lang kami, siya na talagang mahina. Mukha lang siyang perpekto pero sakitin siya. And he was happy to be with you. Kaya lang, ayaw niyang malaman ng mga magulang namin ang tungkol sa'yo. Dahil pinipilit siya ng parents namin na sabihin sa'yo ang totoo. Ayaw niyang malaman mo. Dahil malulungkot ka lang daw. Nasaan na siya ngayon? Dadalhin ko kayo sa kanya. Hindi na siya nakatanggi nang yakapin siya ni Striker. Kailangan niya ngayon ng makakapitan. Dahil pakiramdam niya, anumang oras, bibigay na ang mga tuhod niya. Mahal na mahal niya si Steve at hindi niya mauunawaan kung bakit ganoon ang nangyari sa kanilang dalawa. Nang araw na yon ay nalaman na rin ng mga anak niya ang totoo. At sobrang lungkot ng mga ito. Nag-iyakan silang mag-iina nang makarating sila sa mausoleo ng pamilya Mirandilla sa Maynila. At durog na durog ang puso ni Gia habang hinahawakan niya ang pangalan ni Steve sa lapida. Bakit kinuha ka niya kagad? Hindi mo lang nakita mga anak natin. Patawarin mo kung nagalit ako sa'yo. Wala akong alam. Ang akala ko iniwan mo ako kasi ayaw mo sa responsibilidad. Sorry. Binigyan sila ni Striker ng oras na makasama si Steve. Nang nasa kotse na sila, ay nagyaya ang lalaki na dalhin sila sa mall. Hindi na natin mababalik ang daddy ninyo. Pero pwede niyo naman ako maging daddy. Kung okay lang sa inyo. Okay lang po. Sabi naman po ni nanay, kamukhang-kamukha niyo si daddy. Oo, sobrang magkamukha kami. Eh di ibig sabihin po, magiging asawa niyo na si nanay. Elijah! Pilit na inikom ng anak niya ang matabil na bibig nito. Kung hindi niyo po magiging asawa si nanay, eh di hindi ka po namin pwede maging tatay. Ay, oo nga no Kuya Asriel. Sabi ni teacher, ang nanay at tatay dapat kasal. Sumasakit na tuloy ang ulo ni Gia sa mga anak niya. Pag-uusapan namin yan ng nanay ninyo. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Pagkababa nila sa kotse, ay magkakahawak na naglakad ang mga anak niya papasok sa mall. Alam mo, mukhang matatalinong mga bata. You raised them well. Salamat. Siguradong masaya na si Steve kung nasan man siya kasi hindi ka nagalit sa kanya. Paano mo pala nalaman ng tungkol sa amin? Yung mga gamit ni Steve mula doon sa apartment niya. Taitambak lang sa atik ng bahay namin sa Maynila. Nung kailangan kong lumipat dito sa Pampanga, saka lang nailabas. Kagabi ko lang nakita ang mga litrato ninyo. Kung gusto mong kunin ng mga yon, sabihin mo lang. Ibibigay ko sa'yo. Sige, maraming salamat Striker Kung hindi ka siguro dumating, baka hanggang sa mga oras na to, galit pa rin ang nararamdaman ko para sa kapatid mo. Wala yun. Kasalanan ko din kung bakit huli mo nang malaman. Sa kagustuhan ko kasi makamove on si mommy sa pagkamatay ni Steve. Ibinilin ko na lang sa mga katulong ang pag-aasikaso sa mga gamit niya. Naiintindihan ko naman. Ang importante ngayon, alam ko ng totoong nangyari. Na hindi naman talaga ako iniwan ni Steve dahil ayaw niya sa akin. He loved you so much. Hindi mo lang alam na halos araw-araw kanya kung ikwento sa akin. Habang naglalaro ang mga bata sa ball pit, ay nagkakape sila ng binata sa di kalayuan habang nagbabantay.
Hindi nga nagsisinungaling ang kapatid ko nang sabihin niyang ikaw ang pinakamagandang babae na kilala niya. Sinabi niya yon? At bilang alam niyang dati akong babaero, talagang iniwasan niya makilala kita noon. Baka nga kung nabubuhay pa siya ngayon, hindi pa rin tayo magkakilala. Grabe, ganun ka talaga kababaero? Yun ang image ko sa lahat. Ang hindi nila alam, marunong din naman akong tumanggi sa babae. Sadyang lapitin lang ako. Napailing na lang si Gia. Classic statement ng mga babaero. Seriously, pero graduate na ako dun ngayon. Lalo pa nga't may pakiusap si Steve sa akin. Ano yun? May kinuha si Striker sa bulsa nito at imibigay iyon sa kanya. Isang lumang papel at doon may nakasulat na liham. Sa dulo ay nakita niya ang pangalan ni Striker. Mabilisan niyang binasa ang sulat at napanganga siya sa nabasa. Gusto niyang magpanggap kang siya at magpatuloy bilang asawa ko? Yan ang balak niya kung natuloy ang kasal ninyo. Gusto niyang alagaan kita bilang asawa ko. Palitan siya sa buhay mo nang hindi mo alam. And I don't think you deserve to be fooled like that. Pero sana, maintindihan mo na ayaw ko lang talaga niyong masaktan. Kaya nga ginawa kong tama. Ipinaalam ko sa yung totoo. Thank you. Sana mapatawad mo din si Steve. Dahil wala siyang lakas ng loob noon na sabihin sa'yo may sakat siya. Umiling si Gia. Naiintindihan ko kung bakit niya yun ginawa. Nalulungkot lang talaga ako na hindi ko siya nakasama hanggang sa huli niyang hininga. Gia, I have a proposal. Ano yun? Marry me. Ha? Kahit walang feelings. Kahit bilang magkaibigan. Para sa mga bata. Unfair yun sa'yo. I wanted them to be my family. Kayo, ako na lang mag-isa sa buhay. I promise to be a good husband to you. Pag-iisipan ko. Sana pumayag ka. Gusto ko makabawi ang kapatid ko sa 7 taong hindi mo siya nakasama. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan niyong mag-iina. Paano ka naman? Paano ka magkakaroon ng sarili mong pamilya? Kayo na magiging pamilya ko. Ano ba bang dapat kong hilingin? 4 na bata, isang magandang asawa. Unless, in love ka na sa iba. Hindi naman nawala sa puso ko si Steve. Then, ihintayin ko na lang ang oo mo. Napalingon na lang silang dalawa nang marinig ang palahaw ni Briar Rose. Si Striker ang agad na bumuhat sa anak niya. Bakit? Ano nangyari? Nahulog po kasi si Adrian. Tinulak ng bata. Umiiyak na sagot ni Briar Rose. Sabay turo sa pilyong batang nangaasar dito sa tuktok ng mataas na balloon slide. Okay lang po ako. Alam ni Gia na hindi okay ang anak niya dahil nakahawak ito sa braso nito. Patingin ako anak. Namumula nga iyon at mukhang may bali. Nang makita ni Striker ang nanay ng batang makulit, agad na nilapitan iyon ng binata at pinagalitan. Nagulat din si Gia sa ginawa ng lalaki. Maya-maya ay nagsorry na ang nanay na iyon at ang anak nito sa anak niya. Nagpresenta pa ang nanay ng batang nanulak kay Adrian na ito magbabayad sa check-up nito. Pero tumanggi na si Striker. Ako nang bahala sa anak ko. Agad nga silang nagtungo sa klinik na nasa loob ng mall. Natingnan agad ang braso ni Adrian at naagapan ang paglala ng pilay sa braso ng bata. Thank you talaga, Striker. Kasalukuyang nasa labas sila ng bahay nila at inhatid na sila doon ng binata. Wala yun. Para ko na rin silang mga anak. Bukas ko na lang kukunin yung mga gamit ni Steve. Sige, good night. Mukhang sanay si Striker na humalik sa babae kapag nagpapaalam. Kaya hindi na nakaatras pa si Gia nang halikan ng binata ang pisngi niya. Good night. Good night. Kinabukasan, sinundo sila ulit ni Striker. Magandang umaga po. Bati ni Striker sa tatay niya at sa kanyang tita Bella. Magkape ka muna. Salamat po. Bakit ka na naman nandito? Wala ka po kasing pasok ang mga bata. Wala din naman po akong gagawin kaya naisip kong imbitahan sila sa bahay para mag-swimming. Talaga po, Daddy? Yay! Kukunin ko na yung pang-swimming. Nagsitakbuhan na ang mga bata paakyat. Magdahan-dahan kayo sa pag-akyat. Salamat, Striker, ha? Susunduin ko na lang ang mga bata mamaya. Hindi ka sasama? Hindi na. Madaming kailangan gawin dito sa resto eh. I hired help. Ano? Wala akong budget para sa bagong empleyado. Hindi naman po kayo magbabayad, sir. Ako po. Bakit? Para po hindi po mailang ang mga bata sa akin.
Siyempre mas maigi kung kasama po nilang nanay nila. Yan lang ba talaga ang dahilan? O may iba ka bang agenda sa anak ko? Magiging totoo po ako, sir. Gusto ko pong mapalapit sa anak ninyo. Matanda na naman si Gia. Ang ayoko lang ay iyong maiiwan na namang luhaan ng anak ko. Malinis pong intensyon ko sa kanya. Tumayo na lang ang tatay niya saka bumalik sa kusina. Paglabas nito ay may dala na itong ramen na take-out para sa kanilang anim. Dalhin niyo na ito at busy na mamaya dito sa restaurant. Salamat po. Sabihin mo doon sa bagong helper na pumasok na ngayon. Paparating na po siya. Wala nang nagawa pa si Gia kundi ang sumama sa bahay ni Striker. Wala kang katulong dito? Meron kaso hindi stay in. Saka nagpupunta lang dito kapag kailangan ko ng helper. Kaya pala malinis ang bahay mo. Pinalinis ko talaga para sa mga bata. Hoy, Ezreal, bantayan niyo si Briar ha. Huwag kayong makukulit. Opo. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang yung mga gamit ni Steve. Tahimik nga siya naghintay sa gilid ng pool kung saan naglalaro ang mga bata. Bigla niyang naisip ang alok ni Striker. Hindi biro ang gustong mangyari ng lalaki. Hindi nga ito nagpanggap na si Steve pero mukhang gusto pa rin itong palitan sa buhay nilang mag-iina ang kakambal nito. Gusto niyang maniwala na para lang iyon sa mga bata. Pero bakit kailangan pa siyang pakasalan? Here. Medyo madami nga lang pero ihahatid ko naman kayo mamaya. Kaya matutulungan kitang magbitbit. Naroon ang lahat ng pictures nila ni Steve. Takot ito sa camera pero may mga litrato naman sila na hindi na nila pinost pa sa social media. Sorry kung tinignan ko lahat yan. Okay lang, sa kapatid mo naman to eh. Sobrang saya yung tingnan dyan. Hindi ko mapapangako sa'yo na magiging ganyan kakasaya kapag kumayag ka sa alok ko. Pero susiguraduhin kong hindi ka na ulit mag-iisa. Lalo na sa pagpapalaki ng mga bata. Kailangan mo ba talagang pakasalan ako? Ano bang maidudulot na maganda sa'yo ng pagpapakasal sa akin? Matagal bago nakasagot si Striker. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Nang nabuhusan kita ng sabaw, na-inlove ka na agad sa akin? Natawa si Striker. Hindi mo na talaga naaalala, no? Kumunot ang noon ni Gia. Ang alin? Wala. Nawibirduhan si Gia sa kakambal ni Steve sa pagkakataong yon. Napaisip tuloy siya kung anong ibig sabihin nito. Alin ba kasing hindi ko maalala? Huwag mo nang istresin ang sarili mo. Kids, kain na muna. Agad na lumapit sa kanilang dalawa ang mga bata. Inasikaso nito si Briar Rose at Adrian. Samantalang siya ang nagpakain kay Azriel at Elijah. Bukod sa dala nilang ramen, ay may iba pang pagkain na nakahain sa lamesa ng binata. Mukhang nakapag-order na ito bago pa man sila dumating doon. Saglit na natigilan si Gia habang nakakita niyang masaya ang mga anak niyang kapiling ang tito ng mga ito. Bigla niya tuloy na imagine si Steve. Kung buhay sanang lalaki, ay siguradong magiging ganoon din kasaya ang mga anak niya. Sa kabilang banda, alam niyang hindi na maibabalik ng imahinasyon niya ang buhay ng tatay ng mga bata. Kaya malaking bagay talaga na ginagawa ni Striker ang lahat ng iyon para sa mga ito. Nakikita niya ang sinserong pagmamahal ng binata sa kanyang quadruplets at alam niyang walang ibang lalaking makakagawa noon para sa mga anak niya. Hindi nga ba't ilang beses na ding may nagtangkang manigo sa kanya noon. Pero palagi siya lang ang gusto. Hindi kasama ang mga anak niya. May isa pa siyang manliligaw noon na balak siyang dalhin sa Amerika. Pero iiwan ang mga anak niya sa pangangalaga ng tatay niya. Kaya doon pa lang, iniwasan na niya ang dating manliligaw na iyon. Kumain ka na rin. Here. Nabigla pa si Gia nang ilapit sa kanya ni Striker ang isang tinidor na may palabok. Pagtataka ang ibinigay niyang tingin sa lalaki. Pero nginitian lang siya nito, saka siya pinilit na kainin ang nasa hawak nitong tinidor. Bahagya siyang tinulak ni Adrian kaya hindi na siya nakapalag sa ginawa ng binata. Masarap din naman, di ba? In-order ko yan dun sa kaibigan ko. Oo, masarap. Ang lapad ng ngiti ni Striker. Nang matapos kumain ng mga bata, ay naglangoy na naman ang mga ito sa pool, habang silang dalawa ay kumakain pa rin. Okay ka lang ba? Parang lumulutang ang isip mo. Oo naman, okay lang ako. Nai-imagine ko lang ang kapatid mo. Kung buhay siguro siya, gagawin din niyang lahat ng yan para sa mga anak niya. Oo naman.
Magkaibang kami ni Steve. Pero parehas kami ng pangarap. Magkaroon ng pamilya. Matagal ko nang gusto magkaanak eh. Bakit hindi ka mag-anak? Sabi mo may mga babaeng halos pumikot na sa'yo. Chick boy ka nga, di ba? Nawala ang ngiti ni Striker. I just can't have one. Bakit naman? Napatutop na lang si Gia sa kanyang bibig nang ma-realize kung anong ibig sabihin noon. Pero ipinaliwanag pa rin ito ng binata sa kanya. Baog ako. Hindi mula nung isinilang ako. Pero na-develop yung problema kong yun nung magsimula na akong humawak ng kumpanya. I guess, stress siguro. Plus may bisyo ako dati. Sigarilyo. At saka 1 taon na akong huminto pero 1 taon ding walang girlfriend. Kaya pala, may kakaibang kuryenteng dumaloy sa mga ugat ni Gia nang hawakan ni Striker ang kamay niya. Kaya nga gusto ko talagang pag-isipan mo yung alokong kasal. Itong rason kung bakit makakabuti din sa akin ang pagiging pamilya natin. Ngumiti si Gia saka hinawakan ang kamay ng binata. Fine, subukan natin. Simula nga noon, ibinukas ni Gia ang puso niya kay Striker. Madalas silang lumabas, minsan kasama ang mga bata. Pero madalas silang dalawa lang. At masasabi niyang masarap din kasama ang binata. Walang dull moments. Palagi silang nagkukwentuhan. Game na game din ang lalaki sa lahat ng chismis na hatid niya. At minsan, may baon din itong chika galing sa trabaho. Bukod doon ay iisa din ang hilig nila. Photography, paintings, arts. Alam mo ba, nung college ako, nung malaman kong artist pala si Mama? Yung tunay mong mama? Oo, si Kana Takahashi. What? Nanay mo siya? Kilala mong mama ko? Kaya pala. Napakunot ang noo ni Gia pero naisip niyang nasabi lang yun ni Striker dahil kamukha niya ang nanay niyang Haponesa. Are you kidding me? Na-inspire ako ng artwork ng mama mo. Mula elementary hanggang high school. Paborito ko ng gawa niya. Pumipili din ako dati ng magazine na siya ang cover. Talaga? May magazine si Mama? Tinuwanan na lang ni Striker ang kainosentehan sa mukha niya. Nasa iyo pa yung magazine? Of course. At wala siyang ibang bukang bibig sa interview sa magazine na yun kundi ikaw. Napangiti si Gia. Sayang lang at namatay siya nung 4th year na ako sa high school. Nalungkot din ako na nabalitaan kung wala na siya. Ang mga gawa niya nag-udyok sa akin sa photography at sa painting. Talaga? Nagpe-paint ka din ba? May personal gallery ako. Hindi ko lang nilalabas sa mga tao kasi hindi pa yun nakakita ng first love ko. Ang cheesy mo din, no? Para kang si Steve. Napansin na naman ni Gia ang pagbabago sa ngiti ni Striker nang mabanggit niya ang salitang yon. Kaya agad siyang nag-sorry sa binata. Sorry kung parang kinukumpara kita sa kapatid mo. Di mo naman kasalanan. Natural lang na masasabi mo yun kasi magkamukha kami. Thank you. Dahil dyan, tara ice cream, libre ko. Pagkatapos ng kanilang date ay hinatid na siya ni Striker sa bahay nila. Ang dami nilang tawanan at kwentuhan ng araw na yun. Kaya napayakap na lang siya dito bago siya tuluyang pumasok sa loob ng bahay nila. Ang saya kanina. Dinampian niya pa ng halik sa pisngi ang lalaki. Next week ulit. May business trip ka? Pero 1 linggo lang yun. Pagbalik ko, ipapakilala kita sa first love ko. Ano? Bakit mo pa ako papakilala sa kanya? Siyempre, para alam mo yung relasyong papasukin mo. Kilala mo ko, Gia. Gusto kong honest ako palagi sa'yo. Fine. Pero dapat wag mo siyang sabihan na mag-ayos. Baka ma-insecure lang ako sa kanya eh. Sige, good night. Hindi na paghandaan ni Gia ang sumunod na ginawa ni Striker. Hinalikan siya ng binata sa labi. Banayad at masuyo ang halik na iyon na tumagal ng halos 2 minuto. Naiwan siyang tameme sa harap ng pinto nila habang nakatanaw sa papaalis na sasakyan ng binata. Nauuwi lang naman sa kasalungat na direksyon ng street nila. Maya-maya pa'y pumasok na siya sa bahay nila at kamuntik nang malaglag ang puso niya nang makita niya ang tatay niya sa madilim nilang kusina. May kandila doon na nakasindi at malapit nang maupos. Tatay naman, nakakagulat naman kayo. Ano pong ginagawa niyo dyan? Nagkakape. Inuumaga ka palagi. Mahal mo na ba yan o naaalala mo lang ang tatay ng mga apo ko sa kanya? Tay, mabait naman si Striker. Saka gusto niyang maging pamilya kami. Yun din ang bilin sa kanya ni Steve. Dahil hindi mo na makakasama si Steve,
Siya na lang, ganun ba? Baka naman may naghihintay na babae dyan. Napaisip si Gia. Hindi sa pinakakailaman kita. Matanda ka na eh. Kaya mo na mag-isip. Ang gusto ko lang talagang siguraduhin ay yung kaligayahan mo. Magiging tunay ka bang maligaya kung magkakatuluyan kayo? At saka paano ang kaligayahan ng lalaking yon? Ang pangit naman na pakakasalan ka niya. Iba pala ang gusto niya. Ayaw mag-isip ni Gia ng negatibo. Pero may punto ang tatay niya at alam niyang personal niyang interes lang ang pinangangalagaan nito. Kasi sa yaman ni Striker at sa itsura pa lamang nito, walang magulang ang tututol na makatuluyan ng anak nila ang binata. Pero dahil iniisip ng tatay niya ang puso niya at ang kanyang tunay na kalagayahan, ay pilit siya nitong ginigising sa kahibangan niya. Kahit saan niya tingnan, parang ginagawa niya lang substitute si Striker. Saka paano nga kung hinihintay din si Striker ng first love nito? E di nakasira pa siya sa kaligayahan ng lalaki. Gulong-gulo na siya kaya sinubukan niyang tawagan si Violet. Kaso hindi ito sumagot. Tumabi na lang siya sa mga anak niya ng madaling araw na yon at natulog. Nagising siya sa mga text message at tawag mula sa isang foreign number. Si Striker lang pala yun. Kinakamusta siya. Pinili niyang wag na muna itong sagutin. Gusto niyang makapag-isip-isip din ang lalaki. Ipinagpatuloy nilang mag-iina ang normal nilang buhay hanggang sa makita niya nga ang picture ni Striker sa social media. Kasama ang isang magandang babae na halos kasing tangkad ng binata. Nakita iyon ni Briar Rose na kanina pa palang nakasilip sa likod niya habang nag-i-scroll siya sa social media. Nanay, si Daddy Striker po ba yan? Sino yung kasama niya? Agad niyang itinago ang phone niya. Oo, siya yun. Hindi ko kilalang babaeng kasama niya eh. Sabi niya po sa amin, ikaw daw ang love niya. Bakit may ibang girl, nanay? Nagsisinungaling lang po ba siya sa amin? Baka naman kaibigan niya lang. Ikaw naman. At saka diba, magkaibigan lang kami ni Daddy Striker niyo. Hindi kami. Nakita niyang nalungkot ang apat. Di ibig sabihin, nay, hindi na po kami magkakaroon ng tatay. Alayja anak, daddy niyo pa rin si Striker. Pamilya natin siya. Maging mag-asawa man kami o hindi. Paano po yun mangyayari, nay? Azriel, hindi lahat ng pamilya pinagbubuklod ng kasal. May ibang pamilya na kahit nagmamahalan lang, pwede namang maging magkakasama at maging masaya. Bakit po sabi ni teacher, kailangan po kasal ang nanay at tatay para maging pamilya? Yun kasi ang normal, anak ko. Pero, pwede pa rin naman nating naging pamilya si Daddy Striker nyo, kahit na may girlfriend siya. Ay nako, wag nyo nang intindihin yan. Masyado pa kayong bata para maintindihan. Ang mabuti pa, gawin na natin ang mga assignment nyo at may pasok na naman bukas. Masaya naman si Gia kahit ang mga anak niya lang ang kasama niya. Hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya. Pero hindi din naman siya impokrita para hindi aminin na nahulog na din ang loob niya kay Striker. Nakakita man niya o hindi sa lalaki si Steve, alam niyang minahal na din niya ang Striker na nakilala niya sa loob ng 2 buwan. At dahil mahal niya ito, hindi siya magpapaka-selfish. Uunahin niya ang kaligayahan ng lalaki. Kaya isang beses na tumawag ito ay sinagot niya para pahintuin ito sa pagpupumilit nitong sayuin siya at mapapayag na magpakasal. Kumusta? Masyado bang busy sa resto? Hindi naman. Striker, gusto kong itigil mo na to. Kung iniisip mo lang naman ang kapakatan ng mga pamangkin mo, pwede ka pa rin namang tumayong ama sa kanila kahit hindi maging tayo. Ayoko lang na ikukulong mong sarili mo sa isang relasyong hindi ka totoong magiging masaya. Hey, saan ba nagagaling yung sinasabi mo? Tinatanggihan mo na bang ko? Oo. Ayoko maging panakip-butas ka lang sa pagkamis ko kay Steve. At gusto ko maging maligaya ka kasama yung first love mo. Yung tunay mong mahal. Gia, please. Wala akong pakialam kung si Steve pa rin ang mahal mo. Kapag nakikita mo ako, I still wanted this to work. At paano ka? Narinig niyang napabuntong hininga si Striker sa kabilang linya. Reject my offer when I get home. Mag-usap tayo ng harapan. Gusto ko makita mo muna yung personal gallery ko. Saka ka magdesisyon. Please. Naiinis na siya sa kakulitan ng lalaki. Pero mukhang wala naman siyang ibang pagpipilian. Ang 1 linggong business trip ni Striker ay tumagal lang ng 4 na araw.
Kasalukuyang nasa school ang mga bata at dumating ang binata sa bahay nila ng 10:00 kung kailan sobrang busy sa ramen house. May mga kasama itong dagdag na helper kaya wala siyang naging dahilan para hindi sumama. Magbibihis lang ako. Wag na, tara na. Hinubad niya lang ang suot niyang apron at sumama na siya sa lalaki. Tahimik lang ito habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung galit ba ang nababasa niya sa mukha nito o lungkot. Pagkahinto nila sa isang parking lot, ay doon lang siya nito kinausap. Alam ko nahihirapan kang tukuyin kung pagmamahal ba para kay Steve lang nararamdaman mo. O kung para sa akin, hindi ko naman gustong malaman pa. Kung pagkatapos mong makilala ang first love ko, buo pa rin ang desisyon mo. Hindi na kita guguluhin. Bumaba ito sa kotse saka siya ay pinagbukas ng pinto ng sasakyan. Pumasok sila sa isang malaking hall sa loob ng building na pag-aari ng lalaki. At nagulat siya nang makita ang mga artwork na gawa mismo ni Striker. May ilang paintings at pictures doon na pamilyar sa kanya. Realistic ang mga drawings ng binata, kaya hindi niya tuloy matukoy kung painting ba ang tinitingnan niya o litrato na. Ang mga nakikita niyang imahe ay maihahalin tulad niya sa mga eksena nung nasa burol siya ng nanay niyang si Kana Takahashi. At nakumpirma niyang doon galing ang mga imaheng yon nang makita niya ang sarili niya sa maraming canvas. Ako ba yan? Dalagita pa lang siya sa mga litrato at drawings na yon. Nagpunta ako sa burol ng mama mo sa Japan. I was there to pay my respect. Tapos nung kita nakita, Gia, meet my first love. Itinuro pa siya ng lalaki sa mas marami pa nitong drawing na siyang subject. Naluha siya at nawala ng mga salitang maibigkas. Mahal na kita. Bago ka pa makilala ni Steve. Wala akong kaalam-alam na ikaw ang babaeng tinutukoy niya sa mga kwento niya. Striker. Ikaw ang dahilan kung bakit wala akong sineseryosong babae na dumaan sa buhay ko. Ang original kong plano ay pagpapakilala sa'yo kapag nakatungtong na tayo parehas sa kolehiyo. Pero hindi na kita nahanap sa Japan. Hindi ko alam na nasa Pilipinas ka na. Umuwi kami sa Pilipinas dahil parehas lang namin ni tatay na aalala si mama doon. Sobrang lungkot naming dalawa na wala na siya. Hindi ko alam na kilala mo na ako dati pa. Mahal na kita dati pa. Hindi lang basta kilala, Gia. Gusto kong pag-isipan ng abuting ko. Hindi kita pinipilit. Pero gustong kong makasama ka at ang mga bata hanggang sa pagtanda ko. Hindi lang dahil sa gusto kong tuparin ang hiling ng kapatid ko, kundi dahil talagang mahal kita. Madali namang sabihin na akong mahal mo eh. Pero alam kong may babae sa buhay mo na hindi mo basta pwedeng alisin. Babae? Anong ibig mong sabihin? Come on, Striker. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi malaman na mahirap talikuran ng pagiging babaero. Tinitigan siya ni Striker na parang nahuhulaan na nito ang ibig niyang sabihin. Kaya kinuha na ng binata ang cellphone sa bulsa at ipinakita sa kanya ang picture na nakita niya sa social media nito noong isang araw. Siya ba? Tumango si Gia at sinundan iyon ng tawa ng lalaki. Anong nakakatawa? Hindi siyang sinasabi kong first love. Kaibigan ko lang siya. At hindi siya babae. Lalaki siya? Oo. Anak niya ni Shari, yung assistant ko. Nakita namin siya sa Thailand noong mapunta ako sa business meeting. At tuluyan na siya nagpapa-opera para magmukha lang lalong babae. Ibig sabihin? Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. I love you. Mahal mo man ako o... Hindi na niya pinatapos pang sasabihin ng lalaki dahil mahal din naman talaga niya ito. Sinugod na niya ng halik si Striker. Mapusok na halik ang pinagsaluhan nila sa harap ng mga artwork nito na ginawa habang siya ang nasa puso at isip ng binata. Ngayon, desidido na si Gia na ipagkaloob naman sa lalaki ang kanyang puso at ipagkatiwala dito ang kanyang katawan. Mahal kita. Sabi niya sa pagitan ng bawat paggalaw ng mga katawan nila. Doon sa mismong personal gallery ni Striker naganap ang pinakamasayang sandali ng buhay ni Gia. Kaya nagdesisyon silang dalawa na doon na din isagawa ang kanilang wedding ceremony. Simple lang ang kanilang kasal. Naroon lang ang mga pamilya nila at ilang kaibigan. Bilang ulila na si Striker ay sina Shari at ang anak nitong si Simon ang kasama ni Striker. Katulad ng una niyang kasal, kasama pa rin niya si Violet. Pero ang glam team na ng kanyang kaibigan ang nag-ayos sa kanya.
OMG! Sabi ko na bagay sa long wedding gown itong maganda mong buhok. Thank you. Finally, matutuloy ng kasal mo. Are you happy, bestie? Sobra. Ang kaligayahan niyang yon ay halos mawala nang ibalita sa kanya mula sa kabilang kwarto na biglang umalis ang groom. Bakit siya umalis? Ma'am, hindi ko din po alam Maya-maya'y dumating sa kwarto nila ang tatay niya para hanapin naman si Briar Rose. Nakita niyo ba yung mga bata? Ano? Tay, pati ang mga anak ko nawawala. Saan naman nagpunta ang mga yon? Biglang sumakit ang tiyan at ulo ni Gia dahil sa stress at mas lumala yun nang ipatawag na sila ng pastor dahil may susunod itong appointment pagkatapos ng kasal nila. Nang hindi sumasagot si Striker sa mga tawag nila, ay nagdesisyon na si Gia na hanapin ang mga anak at groom niya. Saan ka pupunta? Hanapin ko sila. Marami ng guards ang naghahanap sa kanila. Dumito ka na lang. Hindi na siya nagpapigil kay Violet. Hahanapin niya ang mga anak at ang tatay ng mga ito. Hindi na siya papayag nang wala siyang gagawin. Palabas na siya ng building nang makita niya ang tatlong ng anak niya na lalaki at nasa likod ng mga ito ang mapapangasawa niya. Buhat-buhat ang bunso niya. Saan kayo nagpunta? Sorry, nanay. Nasira po namin yung damit ni Bunso. Pagsisimula ng panganay niyang si Azriel magpaliwanag. Ipapagawa po sana namin doon tapos nakita kami ni tatay kaya sinamahan niya kami. Nakahinga na siya ng maluwag. Alam ni Striker na nag-aalala siya ng gusto. Kaya niyakap siya agad dito nang makalapit sa kanya. I'm so sorry, hon. Hindi ko nasabihan ng assistant ko. Nakikita ko kasing patawid ditong mga bata sa kabila, kaya pinuntahan ko na kagad. Inawat niya si Striker sa pagpapaliwanag. Ang importante, andito na kayo. Natuloy ang kasal at natapos iyon sa matamis nilang pangako sa isa't isa. At araw-araw na pinaninindigan ni Striker na aalagaan sila nito at mamahalin. At mas lalo pang ang sumaya ang pagsasama nila nang makabuo sila ni Striker ng supling. Thank you for making me the happiest, Hana. Ako din ang pinakamasayang asawa sa buong mundo, Han. Hindi naman pala tuluyang nabaog si Striker. Kinailangan lang nitong maging healthy at maalagaan ng tama. Ngayon, ang panglima nilang anak na si Blakely Reese ay nasundan pa ng triplets na lalaki. Sina Zian, Zane at Zion nang magtatlong taon ito. 11 years old naman ang quadruplets niya nang dumating ang triplets sa pamilya nila. Hindi kaya tayo mahirapan, Han? Yun lang naman ang naiisip ni Gia. Nginitian lang siya ng asawa niya at kinabukasan nga ay may mga bago na silang kasambahay. Sisiguraduhin kong hindi ka mahihirapan. Pabulong na sabi sa kanya ng kanyang asawa habang hinahalikan siya nito. I love you, Striker. Yun ang tugon niya sa paglalambing nito bilang patunay na hindi niya minahal si Striker bilang kapalit ng kakambal nito. Dahil tunay ang nararamdaman niya para sa kanyang asawa. Katulad ng pagmamahal nito sa kanya at sa kanyang mga anak. Kung minsan talaga, may babawiin sa iyo ang tadhana. Ngunit may ipapalit itong mas higit pa. Wakas.